Okay, magandang umaga at magandang hapon o gabi sa mga nakakapanood po ng video ito. No, napakarami po ngayon ang mga natatakot ng sinabi po ng Bible mga kapatid na darating ang araw na hihimatayin sa takot ang mga tao sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Mga kapatid, no, marami tayong mga nalalaman na sabi nga din ng aklat ni Jeremiah chapter 1 verse 14 na itong sakit na COVID-19. Jeremiah 1:14 na ang Diyos ay magpapadala ng salot na magmula sa hilaga. Oo. Kayo na ang nakakaalam kung saan at anong bansa magmula sa hilaga, mga kapatid, ang siya pong meron pong mga kapatid na ipasagawa. Dahil ito po'y nakasaad sa kasulatan para po mga kapatid, magkaroon ng katuparan ang nasasaad sa kasulatan. Ayon sa aklat ng Luke mga kapatid, chapter 21, Luke chapter 21 verses 22, ito po ang sinabi ng Bible para po tayo mga kapatid ay mamulat kung ano po ba talaga ang dahilan kung bakit po nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari. Ito po'y part 1 ng ating pong pag-uusap. Mga kapatid, maaring meron pa tayong part 2 na susunod. Ang sabi po, sa Luke 21 verse 22, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Dahil ito po mga kapatid ay mangyayari. Ngayon, ang sabi po ng marami, meron po mga kapatid na isang well-known at kilala pong tao, mga kapatid at kinikilala, na nagsasabing nagpipredict daw po siya ng mga bagay na mangyayari. At meron din po mga kapatid na sinasabi ni Nostradamus na mangyayari. Mga kapatid, ito po'y nakasulat sa Bible na magaganap. Dahil sinabi ng Panginoon sa Samuel 22 verse 31, my word is proven. At meron pa siyang sinabi, meron baga akong sinabing hindi nangyayari? At ang sabi pa mga kapatid, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi magkakabula. Kapag sinabi ng Diyos sa Bible mga kapatid, ito ay magaganap. Ngayon ang tanong, ano po ba talaga ang pinakadahilan kung bakit po mga kapatid nagkakaroon ng ganito pong katinding ng mga virus na ito? Alam mo, sabi po sa aklat mga kapatid, kasi kung ito po ay dahil mga kapatid sa isang taong nagsasabi na ayon sa kanyang pagsasaliksik way back 1918 to 1919 po mga kapatid, within 363 days lang mga kapatid, meron pong namatay na 33 million at that time mga kapatid. Dahil ang dahilan daw po, meron pong mga nuclear bomb mga kapatid. Andyan po yung mga tinatawag na pagputok ng mga bulkan, no? Mga eruption ng mga bulkan po mga kapatid. At ano pang mga bagay na nangyayari. Pero mga kapatid, ito po yung nakasaad sa Bible na kung ano ang dahilan kung bakit po mga kapatid na nagkaroon ng ganitong pangyayari. Dahil sa Old Testament pa lamang po mga kapatid na nangyayari na meron na pong nangyayari mati 23,000 na namamatay araw-araw, no? Wala pa pong mga anumang bagay na mga ginagamit ngayon ng mga tao dahil Old Testament pa lang po ito mga kapatid na nangyari ito doon po mga kapatid sa mga Israelita na inilabas ng Panginoon sa bansang Egypt po mga kapatid. Nandun po sila sa disyerto na siyang pinagdalhan ng Panginoon sa kanila. Kaya nga sabi po mga kapatid ng 1 Corinthians chapter 10, ano sabi mga kapatid? Verse 7. Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya 23,000 ang namamatay sa isang araw. Mga kapatid, noong panahon pa po ito, ng Old Testament pa lang, nung nilabas mga Israelita sa Egypt, makiapid po mga kapatid. Ibig sabihin, ang isang mga kapatid ay ang utos ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kaya mga kapatid, ito yung isa sa dahilan kung bakit po nagkakaroon ng ganitong parusa na sinasabi po ng Bible sa aklat ng Deuteronomy
Deuteronomy, mga kapatid, Deuteronomy chapter 28, verse 22, na ang sabi din po ng Bible, mga kapatid, Deuteronomy chapter 28, verse 22, dahil sa verse 15 po, mga kapatid, ito po yung nakasulat, sa kabilang dako, kung hindi ninyo didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. At ano yung isa sa mga sumpa? Ito na lang ang babasahin ko dahil tumpak po ito dito sa COVID-19 nito. Lilipulin niya kayo sa pamamagitan ng sakit, na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, mamamaga ng mga katawan, matinding init, tagtuyot, agihap, at iba pang sakit sa balat. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggat hindi kayo malilipol. Noon pa man, mga kapatid, no, sa Old Testament pa lamang, mga kapatid, ito na po yung sinabi ng Lord, na kapag hindi nyo susundin ang kautusan ng Diyos, dahil ang first commandment, first of all the commandments, na huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos, mga kapatid. Walang ibang Diyos na una sa akin at meron pang ibang darating. Dahil nga, mga kapatid, lalo na sa ating panahon ngayon, dahil sabi, mga kapatid, ng 2 Chronicle chapter 15, beginning from verse 2 to 5, mga kapatid, na sabi, kinakailangan na niya ang 2 Chronicle chapter 15, beginning from verse 2, kaya't sinalubong niya si Asa, isa po itong hari, mga kapatid, at sinabi, dinggin mo ako, Asa, makinig kayong mga taga-Judah at Benjamin, si Yahweh ay isa sa inyo habang kayo ay tapat sa Kanya. Masusumpungan ninyo siya kung inyong hahanapin, ngunit kung inyong itatakwil din niya kayo. Matagal nang walang tunay na Diyos ang Israel at walang nangungunang saserdote at walang kautusan. Mga kapatid, yung God of Israel, walang nangunguna, mga kapatid, wala nang kinikilalang tunay na Diyos, mga kapatid, at walang kautusan at walang saserdote ang nangangaral. Ngunit nang dumating ang kapighatian, hinanap nila at nasumpungan si Yahweh. Yahweh means God in English. Yahweh is a Hebrew word, mga kapatid. Hindi po ang Diyos ang may sabi, mga kapatid. Exodus chapter 6 verse 3, hindi ako nagpapakilala sa pangalang Yahweh. At Genesis 4:26, mga kapatid, ang tao dahil sa lingwahe, tulad po, mga kapatid, ng Ilocano, Apo Diyos, Bisaya, Ginoo, Allah, Muslim po, mga kapatid, Tagalog, Diyos, English, God, Jehovah, mga kapatid, Greek word, and Yahweh is a Hebrew word. Kaya nga, matid, walang tunay na Diyos na mapanganib na ang maglalakbay at maghanap buhay sapagkat wala ng kapanatagan saan man. Naglaban-laban ang mga bansa at ang lungsod, kapwa lungsod, hanggat mawasak ang bawat lugar. Lahat ng uri ng parusa ay ipinaparana sa kanila ng Diyos. Bakit? Wala pong tunay na Diyos ang kinikilala, mga kapatid, no? Ang lupain. Ngayon po, mga kapatid, pag sinabi pong tunay na Diyos, sino po ba ang tunay na Diyos? Kasi napakaraming nananalangin. Napakaraming nananalangin na nung pumutok ang COVID-19, mga kapatid, ilang grupo o relihiyon, mga kapatid, na nagpipray na tumigil ang COVID na ito. Pero, mga kapatid, tumigil ba? O mas lalo pang dumami? Bakit? Sino ba yung Diyos na tinatawagan? Ayon sa mga nananalangin, mga kapatid, Ama naming nasa langit, Lord, kaawaan mo kami. Sino ba yung Ama na tinatawagan na nasa langit? Mga kapatid, malinaw ang sinabi ng Isaiah 9:6. No, hindi sinabi sa Bible, mga kapatid, huwag pagdibatihan ang Bible dahil ang Panginoong Kristo nakipagtalo. Ang mga apostoles nakipagtalo ng hayagan, mga kapatid. Pero ang ayaw at bawal ng Biblia, mga kapatid, ang humahamak sa aral na ito, humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos. Huwag mong debatihin ang Biblia. Dahil ang sabi ng Isaiah 9:6, mga kapatid, napakaraming mga ngaral, mga kapatid, na ayaw tanggapin ang nakasulat sa aklat, mga kapatid, ng Isaiah 9:6, na ang sabi po ng Bible, mga kapatid,
Isaiah 9:6. Ang sabi po dito, mga kapatid, sapagkat ipapanganak ang isang sanggol na lalaki. Alam mo yan, ang Panginoong Jesucristo yan. Isang sanggol na lalaki. Siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Meron po akong kilalang isang mga ngaral, mga kapatid. Pag nag-pray, Ama, umiiyak pa yun. Mga kapatid, kapag ang isang sekta, mga kapatid, na kausap niya, ginagamit niya ang Isaiah 9:6, ang binabasa niya, ang batang ipanganak na si Jesus, makapangyarihang Diyos. Pero yung ang walang hanggang Ama, hindi na niya binabasa. Bakit? Iba yung Ama sa kanya. Kaya nga yung pinagpipilitan niya, let us make man in our image. Kaya halika anak, lalangin natin ang mundo. Kaya nga meron po siyang kadibating, mga kapatid, nagsasabi, ano ba talaga? Sir, sino ba talaga ang Diyos mo? Sabi mo anong nakaraang linggo, nag-usap tayo, nagdebate tayo, dalawa sila, let us, halika anak. Ngayon, basahan mo ako ng Isaiah 44:24, ako lamang mag-isa. Ano ba talaga ang totoo? Ang sagot niya, tanga ka pala eh. Nung gawin ng Ama ang mundo, nanunood si Jesus. Biro mo yung sagot. Dahil ang batang ipapanganak, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. In His humanity, matid prinsipe ng kapayapaan. Pero in His divinity, ang batang ipanganak, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Ano pa ang sabi po ng Bible, mga kapatid? Sa aklat ng 2 John, dalawa ito, isa na lang ang babasahin ko. 2 John, mga kapatid, chapter 1, verse 7. Na ang sabi po ng Bible, sapagkat nagkalat sa sanlibutan. Pag sinabing nagkalat, napakarami ito. Nagkalat sa sanlibutan ang mga taong hindi nagpahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay mandaraya at antikristo. Nagkalat ito sa sanlibutan na yung hindi nagturo na si Jesus naging tao ay mandaraya at antikristo. Maraming nangangaral na si Jesus naging tao. Kaya lang, sino yung Jesus na naging tao? Ang sabi ng Romans chapter 9, mga kapatid, verse 5, Romans chapter 9, verse 5, nang sabi po ng Bible, mga kapatid, Romans 9:5, sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Yung Jesus na naging tao, siya yung Diyos na kataas-taasan. Isaiah 9:6, ang batang ipapanganak, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Didibatihin mo ang Bible, kakalabanin mo, matakot ka sa Diyos dahil ang taong nakalulugod sa Diyos, sa salita niya may takot. Ngayon sasabihin mo, bakit yun nung siya tumawag ng ama-ama ko? Bilang tao, ginaid niya ang mga tao, mga kapatid, na merong iisang Diyos na nasa langit, yung ating Ama. That's why, do not call anyone on earth Father. Matthew chapter 23 verse 9, do not call anyone on earth Father. Dahil ano ang tawag natin sa mga leader nating nakagisnang paniniwala? Di ba, Father? That's why if you pray, Matthew chapter 6, Father in heaven, nasa heaven. Bilang isang tao, Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan, hindi siya pwedeng makilala at magpakilala dahil walang papatay sa Kanya. 1 Corinthians chapter 2, verse 7 to 8, kaya mystery. Kasi kung nakilala sana nila ang dakilang Panginoon, hindi sana nila ipinako sa cross ng Kalbaryo. Kaya nung siya'y naging tao, ang tawag sa kanya, anak ng Diyos. As human, set as a perfect example. Pakinggan ninyo ito sa Old Testament. Paano nangyari na siya po'y natawag na anak ng Diyos? Literal ba na anak siya ng Ama? Hindi po. Meron po makit yung church natin pinanggalingan, hindi daw si Jesus ang naging tao. Yun ang nakasulat sa Bible. Ang Ama daw ang naging tao. Sabi ko, ibaba ang Ama, ibaba ang anak. Hindi ho. Ako at ang Ama, John 10:30, ay iisa.
Kailang yung Diyos naging tao, sino yun? Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan. Hindi mo pwedeng kalabanin ang Bible dahil mas marunong ka pa sa Diyos kung kinakalaban mo na ang Biblia. Titus 2:13, Great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself, nung siya'y naging tao, inalay niya, binigay niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Pakinggan niyo ito, ano sinabi po ng Bible, mga kapatid. In Isaiah chapter 43, in a New King James Version or King James Version, mga kapatid, ay doon sa dalawang mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, Isaiah chapter 43, verse 10, 11, and 15, mga kapatid. Ito yung sinabi po ng Bible. You are my witnesses, says the Lord, and my servant, whom I have chosen. If you are the servant of God, chosen by God to witness Him first, you will know me, and believe me, and understand that I am He. God said, you will know me, believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. I am the Lord, and besides me there is no Savior. I am the only God, and I am the only Savior. If you are the witness of God, but have been chosen by God to witness Him, you will know Him, believe Him, and understand. God said that I am He. And Jesus said in John 8:24, you will die in your sin if you do not believe that I am He. Walang ibang Diyos at walang ibang tagapagligtas. In verse 15, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. The only God, the only Savior, and the Creator of Israel, your King. I am the Lord, your Holy One. And the Bible said, in Luke chapter 1, verse 35, Luke chapter 1, verse 35, the Bible says, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One who is to be born and will be called the Son of God. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. And that Holy One who is to be born and will be called the Son of God. God said, I am the Lord. You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you will know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. Walang ibang Diyos na una sa akin, at meron pa mang ibang darating. Kapag tinanong ka, ilan ang Diyos? Ang sagot mo, isa. Ngayon, kung isa lang ang Diyos, dahil demonyo man naniniwala, isa lang ang Diyos, sino siya at anong kanyang pangalan? May sumasagot sa akin, umikot ako Luzon, Visayas, Mindanao. Ang sagot si Jesus. Now, kung si Jesus ang Diyos, ang iisang Diyos, paano yung Ama? Siya yung nagsugo sa anak na si Jesus. Diyos yung Ama, yes. Diyos din si Jesus, yes. O di ilan na ang Diyos mo? Bakit hindi mo matanggap na yung batang ipapanganak ayon sa Isaiah chapter 9 verse 6, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama? In 2 Samuel chapter 22 verse 32, for who is God? May sagot except the Lord. And who is the Lord? In Revelation 17:14. And the Lamb will overcome them, for He is the Lord of lords and the King of kings. For who is God except the Lord? And who is the Lord? Jesus Christ. Acts 10:36. Jesus Christ is the Lord of all. Ulit, 2 Samuel 22:32. And who is a rock? 1 Corinthians chapter 10 verse 4. And that rock was Christ. For who is the rock except our God? Siya lang ang ating Diyos.
Huwag mong debatihin ang Bible. Huwag mong kalabanin ang Biblia. Matakot ka sa Diyos. Kung tunay kang lingkod na Diyos, dahil ito ang dahilan, mga kapatid, ng mga salot na ito, walang tunay na Diyos ang kinikilala ng bayan, ng lupaing ito. Kaya ang utos ng Panginoong Kristo, tinawag si Ananias, pinili ko si Pablo para ipakilala ko ang aking pangalan sa mga Israel, sa mga hintil, sa lahat ng hari o buong mundo, kilalanin ang pangalang Jesus. Ang pangalang Jesus, pangalang higit sa lahat ng pangalan. Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan. Jesus Christ came in the flesh, who is over all, eternally God. Matakot ka sa Diyos. Pinakamabigat ang kasalanang ginagawa mo. Kaya sinabi ng John chapter 9 verse 31, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Anong kasalanan mo? You will die in your sin if you do not believe that I am He. Karumal-dumal na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Karimarimarin na pagsamba sa Diyos-Diyusan. At ang leader nagsasabi, Jesus Christ is not the Father, is only a Son. But the Bible says, Jesus naging tao, ipapanganak ni Maria, tatawaging anak ng Diyos in His humanity because of the mystery na kailangan siyang patayin at hindi siya papatayin. If they would known Him, they would not have crucified the Lord of glory. Sana naintindihan mo at matanggap yung hiwaga na sinasabi ng Biblia. Ipakilala mo nag-iisang Diyos na walang iba kundi si Jesus. Ito ang dahilan. 2 Chronicle chapter 7 verse 14, if my people humble themselves and seek my face, repent, sabi nga ng Panginoon, and this land, I will heal this land. You will die in your sin if you do not believe that I am He. Mga kapatid, ang prayer nakikita mo dyan, Ama naming makapangyarihan na sa langit. Sino siya? Hindi mabanggit na si Jesus. While these stones Stephen, Acts chapter 7 verse 59, while these stones Stephen, and calling on God and says, Lord Jesus. Kaya yung sinasabing, if you pray, Father in heaven, dahil ang tinatawag na leader dito sa church, Father, but in His humanity, set as an example. Ito na lang logic example. Nung ako'y magkaasawa, ang tawag ko sa aking asawa, sweetheart. Pero nung magkaroon kami ng anak, hindi na sweetheart, mama and papa. Bakit? Ginaid namin yung aming panganay na anak. Na siya ang mama, ako si papa. Tinawag kong mama ang aking asawa. Mama ko ba siya? No, guidance doon sa aking anak. Kaya tumawag si Jesus, isa lang ang Ama natin na sa langit. Do not call anyone on earth, Father. Kaya ang tawag ko sa aking panganay na anak, Kisya. Pero nung nagkaroon ng pangalawa, ang tawag ko kay Kisya, hindi na Kisya, ate. Bakit? May punso i-guide ko siya na ang tawag niya sa kanya, ate. Naririnig niya, papa. Kaya guidance po yon in His humanity nung siya'y naging tao. Dahil ako ang daan. Hindi kayo makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Binigyan ko kayo ng halimbawa na ito'y dapat ninyong tularan. John 13:15. Mga kapatid, you will die in your sin if you do not believe that I am He. Kaya hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan dahil pinakamahalagang utos, isa lang ang Diyos ang kilalanin mo. This is the first of all the commandment. Mark chapter 12 verse 29. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. The Lord our God, Panginoon na ating Diyos. Sino yung Panginoon na ating Diyos? Jesus. Mga kapatid, matakot ko sa Diyos. Kaya sa amin po, maging sa aming mahal na presidente, kung sino man iparating mo to sa mahal na presidente. Dahil ang gamot, mga kapatid, ng COVID na ito, ng mga salot na ito, humble themselves, magpakumbaba, seek my face. Kaya sabi, mga kapatid ni Filipi, Panginoon, ipakita nyo sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Filipi, matagal mo na akong kasama, hindi mo ako kilala.
Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. God manifested in the flesh. And who is that God? Came in the flesh. Jesus Christ came in the flesh, who is over all, eternally blessed God. Kaya kung tatawag ka ngayon ng Diyos, Ama namin sa langit, sino siya? Bakit hindi mo kayang idiretso, Panginoong Yesus? Dahil tapos na ang gospel. Wala nang mystery. 1 Corinthians chapter 10, verse 9, verse 10, 1 Corinthians chapter 2, verse 10, even the deep things of God inire-reveal sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. And who is this Holy Spirit? 2 Corinthians chapter 3, verse 17, and the Lord is the Spirit. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung God, yung Lord and Spirit, and Word of God. My Word is a Spirit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi po ako galit. Binigyan ko lang ng diin. Nasa last days na tayo. Kaya mga dito po, inanyayahan ko, tulungan niyo ako, makarating ako sa mahal na presidente. Tulungan niyo ako, makaharap ako sa gobernador dito sa Cagayan. Tulungan niyo ako, dahil ito yung solusyon. Ikakalat natin ito para mabigyan ng solusyon. Kung ano po ba talagang dahilan kung bakit may COVID na ito. Dahil sinabi ng Diyos, padadalhan ko sila ng iba't ibang sakit. Dahil wala ng tunay na Diyos ang kinikilala ang lupain ito. At sabi ng Diyos, I will heal their lands. This land. Mga kapatid, panahon na para gumising tayo sa katotohanan. Isa lang ang Diyos at walang iba. Ang batang ipapanganak, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Sana tulungan niyo ako. Kung napapanood niyo ako ngayon, ikalat natin ito. Dahil ito ang pinaka-boxing, mga kapatid. Ito yung pinaka-proteksyon, mga kapatid, para hindi na po tayo dadanas napakaraming salot. Ginawa na ng Diyos ito sa Old Testament po, mga kapatid, yung nilabas ni Moses, mga kapatid, ang mga Israelita sa Egypt. Ang Diyos nagpadala ng 10 salot at sinabi ng Panginoon, sabihin mo sa Paraon na payagan kaming sumamba sapagkat kung hindi, magpapadala pa ang Diyos ng napakarami pang salot. Ang Diyos naghahanap ng tunay na sumasamba. At sino yung Diyos na iyong sasambahin? Tunay na Diyos. 1 John 5:20. Sa kanyang anak, sa anak ng Diyos na sinasabi, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. God bless po sa inyong lahat.